It's good to be back awakening! Come on, palakpakan natin ang Lord ngayong hapon. Yung pinakamalakas na palakpak ng papuri. Na-miss nyo ba yung katabi nyo? Sabihin mo nga, na-miss kita. O sa kabila naman, sabihin mo, na-miss kita. Ayan. Pero syempre, isa talaga sa na-miss natin yung mag-worship. Sino dito? Giyang na giyang ka ng mag-worship ngayong hapon! And with that, let us all welcome this service with a prayer. Lord, marami pong salamat sa patuloy na biyaya at pagpapala na lagi mong ibinibigay at ipinaparana sa amin. Panginoon, ngayong hapon, tanggapin mo ang papuri, pasasalamat, awitin, sayaw, Panginoon. Alay namin ito'y sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, let us worship. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalip. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Kumon, patuloy natin purihin ang Panginoon dahil kahit kailan at kahit saan ay hindi niya tayo iniwan. Amen? Amen! Come on! Tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Minsan pa, tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila'y paiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agilan, paiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagkakalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Tatakbo, hindi mahapon. Lalakad, di mababago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mababago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila, tulad ng agila, ay pakikinig lang ng may panibagong sigla. Ako ay agila, pakikinig lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagkakalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila, pakikinig lang ng may panibagong sigla. Ako ay agila, pakikinig lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin naman sa ibabaw ng bagyo na nagkakalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Ibig kita o aking Diyos ang pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita o aking Diyos ang pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako.
oh Jesus, aking Diyos, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Minsan pa ulit natin. kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwina. Init-ibig kita o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Init-ibig kita o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking We're gonna sing it. Diyos. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Mga kababaihan, God is the strength. Come on! Of my heart, God is the strength. Hey! Of my heart, God is the strength. Of my heart and my portion. Siyempre, hindi magpapatalo ang ating mga kalalakihan ngayong hapon. God is the strength. Come on! Of my heart, God is the strength. Hallelujah! Of my heart, God is the strength. Of my heart and my portion forever. Sabay-sabay! God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Hallelujah. Begin to shout and praise to Jesus this afternoon. Isang malakas bang papuri at pagsamba sa Diyos? Yung malakas na palakpak ng papuri. Hallelujah. Alam niyo, church, totoo yun, sabi sa kanta, God is the strength of our heart. God is the strength of our heart and God is the strength also of our lives. Ang kalakasan natin ay nanggagaling sa Diyos. Pero alam nyo ngayong hapon, bukod sa ang Diyos, siya ang lakas natin, may isa pang kayang ibigay ang Diyos sa atin. Madalas sa atin mga Christians and even human being, ang pinaka malaking bagay o pinakamalaking salita na meron tayo, yung salitang tiwala. Tama ba ako? Kasi ang tiwala, madali siyang makuha, pero madali din siyang mawala. Pero naniniwala ako ngayong hapon, may isang entity, which is God, whom trusted us with His Son. Hindi siya tumingin sa anong kaya nating gawin. Tiningnan niya tayo kasi mahal niya tayo. At ipinagkatiwala niya sa atin ang anak niya sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin. Grabe, what a wonderful thing na pwedeng ma-realize mo ngayong hapon na napakagandang ng ginawa ng Diyos, na nagtiwala siya, na as He loves you,
you will love Him back. Sa pagmamahal mo sa Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, mamahalin din natin ng Diyos. Kaya ngayong hapon, patuloy tayong umawit at magpuri sa Kanya. Alam niyo yung kantang ito. Kantahin natin ito nang gagaling sa ating mga puso. Ng Panginoon, nagpapasalamat kami sa tiwala, sa pagmamahal. Na kahit na sino hindi kayang ibigay, ikaw lang. Salamat, Panginoon. Tayo magpuri. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Matatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ngayong hapon, patuloy natin purihin ang Panginoon at ating awitin na ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Matatapat sa'yo, maglilingkod ako, ikaw lamang
alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagay. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagay. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagay. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay subahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, wagas na pagsintay iyong tingin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Kita o ang Diyos ng pupuri, sa'yo'y nagkahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Good afternoon, Awakening people. As we take our seat, pwede bang apiran muna natin yung katabi natin sa kanan at syempre yung katabi natin sa kaliwa. Okay. Naririto na naman tayo sa most awaited day of the week, ang ating Sunday Worship Gathering. Alam nyo po, tinawag nating Worship Gathering itong gawain natin dahil every Sunday may dalawa lang tayong ginagawa dito. First, we worship. Sama-sama tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, bukod sa Panginoon, lahat tayo ay nagagather o sama-sama tayo. Siyempre, sino dito masaya kang katabi mo yung katabi mo ngayon? Ngitian mo naman yan. Alright. At syempre sa Awakening, dahil mahal na mahal namin kayong lahat and we really want to cater you, meron po tayong dalawang service every 2 p.m. yan. At syempre, meron din tayong 5 p.m. which is ngayon. Kaya kung mukhang first timer yung katabi mo, i-welcome mo naman sa ating mga first timer dyan. Welcome po sa inyong lahat. At bukod doon, alam niyo po bang tinodo na po ng Awakening dahil hindi lamang po 12 years old pataas ang may mga service dahil meron din po tayong A12 service. Every 10 a.m. naman po yan sa Maypaho at 2 p.m. po dito sa ating Gozon. So ano pong meron sa A12 or Awakening 12? Yan po ay worship gathering din po ng mga 12 years old pababa na mga kabataan. Siyempre sabi nga natin, ang formative years ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao po. Diyan po ginaguide sila at tinuturuan din pong mag-worship. Bibilang lang tayo ng ilang taon at makakasama na rin natin sila dito sa ating worship gathering. Ngayon naman po for our giving, naranasan nyo na po bang ma-flex? Naranasan nyo na po bang ma-flex? Alam nyo po ba ang Panginoong Hesus meron siyang pinagmalaki at flinex na isang babaeng widow in Mark 12:41-44. Sabi dyan, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount, but a poor widow came and put into very small copper coins worth only a few cents. So one time daw, ang Panginoong Hesus nakaupo sa temple, malapit doon sa pinaguhulugan ng mga tao ng offering, at nakita niya itong isang babaeng widow. Alam naman natin, pag sinabi natin widow, wala na siyang asawa, self-sustained siya. So napakahirap po noon, di ba? Pero nakita pa rin ng Panginoong Hesus kung paano magbigay yung babae na ito. At sinabi niya in verse 43, calling his disciples to him, Jesus said,
Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Tayo po sa standard ng humanity o sa standard natin bilang mga tao, pag sinabi nating pagbibigay, ang pinaka na-appreciate natin pag malaki, ang na-appreciate nating giving basta maganda, minsan kahit hindi bukal sa puso nung nagbigay, basta maganda o basta large amount, doon tayo natutuwa. Pero dito sa story na to, makikita natin kung saan ba talaga na-e-impress ang Panginoon, kung saan siya mas natutuwa na giving. At nakita natin sa babae na ito, sinabi nga din ng Panginoon, lahat sila nagbigay out of their kayamanan. Pero yung babaeng ito kakaiba siya kasi yung pagbibigay niya, out of her poverty, nakapagbigay pa rin siya. Ang ibig sabihin nun, kahit anong status, situation niya, kaya niya pa rin magbigay sa Panginoon. At yung pagbibigay na yon ang tinatawag nating pagbibigay na galing sa puso. So ang Panginoon, mas gusto niya yung nagbibigay tayo out of our heart. Sabihin mo sa katabi mo, pusuan mo naman yung pagbibigay mo ngayong hapon. Right? And let us all be reminded po, we give for two reasons. First, because we want to honor our God. Kinikilala natin ang Panginoon sa ating mga kaperahan. As youth, hindi lang sa mga lakas natin o oras, makikita din talaga kung nasan ang puso, nandun din yung mga kayamanan natin. At sa pagbibigay natin ngayong hapon, ino-honor natin ang Panginoon. And second, we give because we want to help our church. Dito po sa Awakening, ang population natin, majority is kabataan. Pero kung titignan po natin yung simbahan natin, nakakapagtaka po dahil isa po sa culture natin dito sa Awakening ay yung pagbibigay. Kaya pwede mo bang palakpakan yung katabi mo dahil isa yan sa mga faithful giver natin dito sa church. So ngayon po ay panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ikaw po ang nagpakita ng tamang pagbibigay. Ikaw ang unang nagmahal at pinakita mo sa amin, Lord, na kahit wala kaming kayang ibalik sa'yo, patuloy na iniibig mo pa rin kami. Hayaan mo, Lord, yung mga tithes and offering namin ngayong hapon, magamit po ito sa gawain mo. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Magandang hapon po ulit, Awakening people. Sino dito na-miss nyo yung ating worship gathering dahil last week, grabe naman. Last week, wala po tayong worship gathering dahil po tayo po ay nag-community service sa mga network na nag-community service dito. So ano po ba yung community service? Naniniwala kasi tayo dito sa Awakening na ang pinaka-iniutos ng Panginoon sa atin ay ang pagmamahal sa tao. And we believe na yung taong tinutukoy doon ay hindi lang yung inside the church people, pati yung mga outside the church people, which is our community. So kung makikita nyo yung mga pictures natin ng ginawa natin last Saturday and Sunday. Siyempre, na-miss din namin kayong lahat at very special sa atin ang service natin ngayon. Dahil ngayong hapon po ay may special guest speaker din po tayo. Okay? Alam ko po na napakinggan na po natin siya dito sa Awakening last September lang din po. At ito pong guest speaker natin ngayon, nabalitaan ko. Pangalawang topic niya ngayon, iba rin kanina sa topic niya nung first service natin. Grabe talaga yung teacher natin ngayon. So pwede bang tumayo tayong lahat as we welcome our rabbi for tonight, Pastor Adet Colitoy. Maraming salamat. Awakening, please remain standing. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, sa amin pong pag-aaralan na iyong salita, turuan mo po kami, tulungan kami ng banal na Espiritu na mag-mature kami, Panginoon. Maaring ang karamihan ngayong hapon ay literally mga young people. But I do believe, Lord, pwede mong gamitin ang mga young people to make a positive change in our community. So Lord, when trust to you, our time of learning together. Be glorified in this gathering in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Take your seat. Narinig nyo na ba yung mga salitang ito? Ang tanda-tanda mo na, para ka pa rin bata. Narinig nyo na yon? Kasi iniisip natin, ang tao, habang nagkakaedad, akala natin automatic nagmamature siya. Hindi ganon. Experience will tell us, hindi porke mature sa age, mature sa pag-iisip. So hindi ka taka-taka na merong mga pagkakataon sa ating buhay, or maybe sa ating pamilya, or maybe dito sa church, na narinig natin yung salitang, ang tanda-tanda mo na, parang bata ka pa rin. Sinasabi ko po yan, sapagkat ngayong hapon, gusto kong pag-usapan natin, parang bata o isip bata. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinabing parang bata, child-like. Pag sinabing isip bata, childish. Tatlo na po ang aking apo, isang 3-year-old na lalaki at isang kambal na parehong babae na 1-year-old. Napansin ko, itong apo kong lalaki, sa panahon na siya ay nakikipaglaro sa kanyang mga kapwa-bata na kasing edad niya, nakita ko na nag-aaway sila, nag-aagawan ng pagkain, nag-aagawan ng laruan, at may mga kasama pang iyakan. Pero nagugulat ako kasi, pagkatapos nilang mag-away, maya-maya, bati na uli sila. Ewan ko pero palagay ko, naobserbahan nyo rin yung mga ganong pangyayari. Sa kabilang banda naman, ito naman ang napansin ko sa mga may edad na. Pag nag-away sila, ang tagal-tagal na,
di pa sila nag-aayos. Ano ibig kong sabihin? Ako po'y naniniwala na ang kalooban ng Diyos sa atin, bawat isa ay parang bata, childlike. Ibig sabihin, kahit nagkakaedad ka, yung ilang mga positibong katangian ng isang bata ay nasa iyo. For example, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Pwede kayong mag-away ngayon, pero mamaya, okay na uli kayo. Sa kabilang banda, pag sinabing isip bata, ito naman yung childish. At binanggit ko kanina, pwedeng ikaw ay 20, 30, 40, 60 years old, pero isip bata ka. Mahalaga na maintindihan natin our effectivity, productivity, and ultimately our legacy is rooted in our maturity. Ang goal po ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay maunawaan natin mula sa liwanag ng salita ng Panginoon na dapat wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi bilang mga taong nakakilala sa Panginoon, dapat mag-mature ang bawat isa sa atin. Kanina pong 2:00 ay pinag-usapan po namin, go deeper. Ngayong hapon ay parang ganito rin po o ganun din ang ating pinag-uusapan, kaya lang presented in a different way. So, ibig sabihin ganito. Kapag ikaw ay nagmamature, hindi lang sa edad, but higit sa lahat, spiritual maturity, yung effectivity mo, yung productivity mo, and ultimately, legacy. Ano ibig sabihin ng legacy? Pag sinabing legacy, wala ka na, pero pinag-uusapan pa rin yung matinding iniwan mo nung nabubuhay ka. And I believe, dapat hindi lang success ang goal natin sa buhay, kundi significance. And that is legacy. So, gusto ko pong sabihin sa ating lahat dito sa Awakening, gusto ni Lord mag-mature ka. Gusto ni Lord, iwan na natin ang pagiging isip bata. Ganito kasi yan. Hindi mo pwedeng ibigay ang man task sa isang bata. Gayon din naman, dapat tayong lumago sa ating abilidad at kakayahan na maging responsable at accountable sa gawain ng Panginoon. Tagalog ko lang yon. Ano ibig kong sabihin? Isa sa mga mahalagang usapin ng Christian maturity is responsibility and accountability. Kaya po tayo may mga small groups. Ang isang layunin niyan ay gabayan ang bawat isa sa atin na mahubog ang ating character and at the same time, mahasa ang ating kahusayan upang sa gayon, bawat isa sa atin ay maging responsible and accountable at the same time. Ngayong hapon, ang kukunin nating susing talata ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Okay? Ito ang sabi from the New
King James Version. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, that's maturity. From being a child to a man. From being a child to a woman. At ang sabi niya, when I became a man, I put away childish things. Nakita nyo? Okay lang po na maging bata. In fact, lahat tayo dumaan sa pagiging bata. Ang hindi okay, 20 years old ka na, isip bata ka pa rin. Yun ang medyo malungkot. So dito makikita natin ang solution ng salita ng Diyos upang tayo ay hindi isip bata is for us to grow and mature and go deep in our relationship with God. Tanungin ko po kayo, kung ang kapatid mo, kasama mo sa bahay, ay 20 years old, pero isip bata, problema ba siya sa pamilya nyo? Hindi, no? 20 years old na? Tapos sa bahay nyo, ikaw lang ang may third eye. Kasi lahat ng hugasin na plato, ikaw lang nakakakita. Lahat ng dumi, ikaw lang nakakakita. Yung mga kapatid mo, walang nakikita. Kasi ikaw lang ang may third eye. Okay? So, siguro alam niyo na rin to, sa isang tipikal na pamilyang Pilipino, kitang-kita yung pagiging isip bata, lalo na ng mga anak, na hindi naman bata, pero isip bata. Halimbawa, pag-usapan natin responsibilidad. Napansin ko sa isang tipikal na pamilyang Pilipino, pag pinag-uusapan na ang responsibilidad at may pinagagawa na ang mga magulang sa kanilang mga anak, ito ang kadalasang nangyayari. Nagiging hayop yung mga anak nyo. Oo. Alam nyo na to pero sabihin ko uli. Paano naging hayop yung mga anak namin, pastor? Kasi ganito, kakakain nyo lang ng tanghalian, walang naghugas ng plato. Ikaw na nanay, sabi mo kay kuya, Kuya, ikaw nang maghugas ng plato. Nagulat ka yung panganay mong anak, naging hayop. Sabi niya, ba't ako? Oh. Naging paniki. Kita niyo yun? Pwede palang maging instant paniki yung isang 20-year-old pag binibigyan mo na ng responsibility. Siyempre, mga ngatwiran yan. Kuya ako bakit ako maghuhugas? Dapat si Bunso. Ang problema kay Bunso, pag inutusan ni Kuya na naging hayop, nagiging hayop din. Ano sasabihin ni Bunso? Kau na, Kuya. Oh, ginawang baka yung Kuya. Alam natin yan Kasi nababasa natin yan sa social media. Ilan po sa inyo ngayong hapon ang naniniwala, napakalaking problema sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa komunidad, maging sa simbahan, ang issue ng isip bata. So tingnan po natin ngayong hapon, ano-ano ba ang mga problema
kapag ang isang lalaki o babae, hindi naman bata, 20 years old up na, o teenager na, pero pag nag-isip, isip bata. So dito po sa ating text, ay gusto kong tuklasin natin ano-ano ang mga problema ng isang tao na merong isip bata. Problem number one, communication problem. Ang isang tao na hindi naman bata, pero isip bata, ang unang problema niya, communication. Sabi ng ating text, 1 Corinthians 13:11, I spoke as a child. Ilan sa inyo ang merong literally kapatid na maliit sa bahay nyo ngayon, probably 1, 2, or 3 years old? Meron ba? Anong mapapansin nyo sa mga batang 1, 2, 3, or 4-year-old? May problema sila sa pagsasalita. Tama? At minsan, kahit pabulol-bulol yung salita nila, natatawa tayo. Kasi tanggap natin, bata sila. Paano kung 20, 30 years old na, tapos parang bata, o isip bata, I'm sorry. Paano mo malalaman? Malalaman mo ng isang tao na may edad na, pero isip bata, may problema siya sa communication. Pag sinabing communication, ano-ano ba ang mga nakapaloob diyan? Ito po. Pagkain. Totoo ba ng isang bata, isang sanggol, pag umiyak, ano kagad ang gagawin ng nanay? Salpak kagad ng feeding bottle. Kasi ang interpretation ng bawat ina o nag-aalaga sa isang bata, pag umiyak to, kailangan ito gatas. Maraming pagkakataon, pwede po yun, pero hindi lahat ng dahilan ng pag-iyak ng bata ay dahil sa pagkain. Pero kapag ang isang lalaki o babae, matanda ka na, pero isip bata ka pa rin, alam mong bukang bibig mo, may merienda ba sa cell group? Yan tayo eh. Hindi ko po sinasabing huwag mag-provide ng merienda sa cell group. Ang totoo niyan, dapat tuwing may cell group, may kainan. Pero kung ang intensyon mo, kaya ka dumadalo ng cell group, ng training, may pagkain ba dyan? Parang iba yata ang motibo. So, totoo naman na ang unang iyak ng isang bata ay pagkain. Pero yung isang matanda na, naisip bata, na may problema sa communication, pagkain ang hinahanap niyan. Anong klaseng pagkain? Sweet, soft, serve. Okay? Ako po ay 64 na. At 2 taon ang nakararaan, naging very conscious ako sa aking health. Kasi gusto ko pang makita yung paglaki ng aking mga apo. Gusto ko pang makita kung ano na ang nangyari sa mga young professional sa church natin sa North Caloocan. And because of that, ay naging very conscious po ko sa pagkain.
natutunan ko, na isa po sa mga dahilan ng pagkakasakit ng isang tao ay ang pagkain ng sobrang matamis. Pero ano ba ang hilig kainin ng mga bata? Sweets, chocolates. Tapos nagtataka ka, ikaw na nanay, bakit napaka-hyperactive ng anak ko? Siyempre, energized ng KitKat. At ng iba pang mga chocolates. So, malalaman mo ang isang lalaki o babae na matanda na sa edad, pero sa pag-iisip, bata, kasi pag nagsalita yan, anong pagkain? Hindi lang yan. Ang isang lalaki o babae na may edad na, pero isip bata, ay may problema rin po pagdating sa usapin ng kasiyahan. Children love toys, games, and vacations. Yung panganay kong apo na lalaki, habang lumalaki siya, mula 1-year-old hanggang ngayon, napansin namin na napakahilig niya sa mga laruang sasakyan, cars. So siyempre, dahil akong lolo, pag may opportunity, binibili ko siya. Later on, sabi ng mama niya, ang dami niya ng laruan dito. And then last week, nung nag-birthday po yung aking biyanang lalaki, dinala ko siya sa Toys R Us. Nagulat ako, pagpasok namin doon, nakakita ng isang laruan na may release at ikot ng ikot yung isang car doon, ayaw na umalis. So wala ko ibang choice kundi ibili siya. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Ang isang lalaki o babae na isip bata, hindi nagmamature, isang indikasyon na siya ay childish, may problema siya sa communication. Hindi lang niya unang hahanapin ang pagkain, ang pangalawang tanong niya, may laro ba dyan? Hindi naman po masama ang maglaro. Pero kung may edad ka na, at laruan pa rin ang hinahanap mo, parang may mali. Napansin ko rin, doon po sa aming Kids for Christ, mga batang 3 years old and below, marami kaming nilalagay na laruan sa kanilang nursery, sa room namin sa church. Nagugulat ako. Minsan 3-4 na bata na magkakasing edad, pinag-aagawan isang laruan. Yan, dami namang laruan. Bakit ganon? Kasi bata. Inabot nyo ba yung palabas na yun sa TV? Kasi bata. Okay, anyway. Hindi lang attracted sa toys ang isang childish Christian, kundi ang affection niya sa toys, matindi. Very possessive. Akin lang to. In fact, pag may kinuha ka, kukunin niya pa at gusto niya lahat kanya. And most of the time, pinag-aawayan ang mga laruan. I believe pwede naman po sa ating mga cell groups, during our trainings, or even conferences na maglagay tayo ng konting games. Pero pag puro games ang hinahanap mo for you to be entertained, I believe something
is wrong. So ano ang tinitingnan natin? Mga problema ng isang lalaki o babae, mature in age, pero childish. Ano unang problema? Communication problem. At sa problemang ito, may nakapaloob problema sa pagkain, problema sa kasiyahan. At pangatlo, flesh. Ang tawag po natin dyan, tantrums. Napansin ko, ang mga immature na Christian, gusto nila sa kanila iikot ang mundo. That's why may mababasa kayong post sa Facebook. You are not the center of the universe or the solar system. Yung bang nag-post ka, tapos walang nag-like na friend mo, tampo ka kaagad. Tantrum ka kaagad. Kasi hinahanap mo yung validation sa iyo sa pamamagitan ng likes and comments and hindi. Kasi kapag naunawaan mo na ikaw ay tinanggap na ni Kristo, kahit wala ang validation ng ibang tao, alam mo, tanggap ka ni Kristo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanggap ka na ni Kristo. Ano ibig sabihin ng tantrums? About rules. Pakinggan nyo to ha. May mga Christian, pag nakarinig na nagtuturo dito sa harapan, hindi naman siya ang pinatutukuyan, pero sa isip niya, parang ako tinutukoy nito ha. Yung sinalo mo ang lahat ng post sa Facebook, kasi akala mo para sa iyo yun, edi natural magagalit ka. Pag sinabi natin about rules, dapat kasama ng paglago natin spiritually, alam natin ang pamantayan ng Biblia. Alam natin ang tinuturo ng Biblia pagdating sa kasalanan. Alam natin ang tungkol sa karapatan. Alam nyo ba, ang mga immature, gusto nila kung ano ang patas instead of what is biblical. Minsan sa argumento, ang pinagtatalunan, sino ang tama? Hindi. Sa argumento, ang totoong issue ay, ano ba ang tama? Hindi, sino ang tama. And also about roles. Ibig sabihin, ang mga immature na believers or Christian, ayaw nila may nangingialam ng buhay nila. Gusto nila, wag nyo kaming pakialaman, kaya namin ito. Gusto ko lang pong paalala sa inyo, marahil nabanggit na to sa inyo, ang discipleship, ayusan ng buhay. Okay? And I believe, kaya kayo nandirito sa Awakening, kagaya ko, may mga issue tayo sa ating buhay na dapat maayos. At kung nagmamature tayo spiritually, tinatanggap natin yung mga correction na ginagawa sa atin kasi nga ang discipleship, ayusan ng buhay. Kaya alam nyo ba, yung mga Kristiyanong immature, pag inaayos na yung isang area sa buhay nila na mali, alam nyo kadalasan kung ano ginagawa? Nagtatampo, umaalis, worse, lilipat sa ibang church. Sa panahon po natin ngayon, may mga simbahang lumalago kasi merong tinatawag na church hopping.
Ito yung galing ka sa church na to, may kasalanan kang ginawa, dapat kang disiplinahin, pero dahil ayaw mo, immature ka, aalis ka na lang sa church na to, lilipat ka rito. Church hopping. Ang problema, kung paano ka umalis dito, ganun ka rin papasok sa bagong simbahan na lilipatan mo. Therefore, hindi nalulutas yung problema. Pero alam niyo ba, may latest? Ano ang latest? Church shopping. So kaya ako makapili ng church dito na gusto ko. Yung hindi ako makakarinig na mali ang aking ginagawa. Yung gusto ko lang marinig, yung gusto kong marinig. Salamat po sa Panginoon kasi ang inyong pastor on a regular basis ay pinagtuturo po niya rito si Dr. Nomer Bernardino. Saludo po ko sa inyong pastor, Pastor Jomel Garcia. At ang totoo po niyan, kaya hindi natin siya kasama ngayon, sila po ngayon ay nasa isang study tour sa Europe. And that is for your own benefit also. So, anong gusto kong makita natin? Tinitingnan natin ang ilang mga problema based on 1 Corinthians 13:11 about childishness. Pagiging isip bata. At nakita natin na ang unang problema ng mga taong may edad na, pero kung mag-isip parang bata, is communication problem. Anong gusto niya palagi? Food, fun, and flesh. Pangalawang problema, comprehension problem. Sabi ng ating text, I understood as a child. Minsan, yung panganay kong anak, siguro mga 4-year-old siya, inabutan niya ako sa lababo, naghihiwa ako ng kamatis gamit ang matalim na kutsilyo. So sabi niya, pa, akin na yung kutsilyo. Siyempre, kung maloko kong tatay, sabihin ko sa kanya, o ito anak, maglaslas ka na. Hindi. Hindi ko binigay at hindi ko ibibigay. Kasi, hindi naman laruan ang kutsilyo. Mapanganib sa kanya yon. Pero dahil bata yung aking panganay na anak, at mahina ang kanyang comprehension, dito, akala niya ang kutsilyo ay laruan. Sa Hebrews chapter 5, beginning verse 11, ay dito po makikita natin ang ilang issue regarding childishness. Okay? Sabi po ng verse 11, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain since you are spiritually dull and don't seem to listen. Gusto ko pong pansinin natin na ang isang immature na Christian, nakikinig siya sa salita ng Panginoon, pero wala siyang balak na yung napakinggan niya, isagawa niya. Ano ang mangyayari kung nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos, pero hindi natin ginagawa? Ang sabi po sa verse 11, is spiritually dull. Mapurol. Subukan nyo ngang gamitin ang kutsilyong mapurol para ipanghiwa say ng kamatis, mahirapan ka. Kasi ang isang kutsilyo, kailangan laging matalim para pag ginamit mo, effective. So anong nangyayari sa atin? Kapag tayo ay hindi lumalago spiritually,
sa ating relasyon sa Panginoon, nakikinig lang tayo, pero kung wala tayong plano na isabuhay yung ating narinig, pumupurol tayo spiritually. Tuloy natin. Verse 12. You have been believers so long. Ilang taon na ang awakening? Ilang taon na? Ilan? 5. Okay. Bata pa, pero at least 5 years old, mahaba-haba na rin ang inyong nilakbay. Sabi rito, you have been believers so long. So long now that you ought to be teaching others. Ano ibig sabihin yan? Pag ikaw nagmamature sa iyong pananampalataya, dapat marunong ka nang magturo sa iba. Ang problema rito, instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Ano ibig sabihin yan? Pwedeng mula day 1 hanggang ngayon, nandito ka sa awakening, pero it doesn't mean to say na you are growing up. Malalaman mo you are growing up kasi meron ka ng kakayahang magturo. Ability to teach. So ang pagtuturo ay isang kakayahan na dapat nating matutunan. Kaya po tayo may life class training. Para dumating ang panahon, ang ilan o marami sa inyo ay magtuturo na rin ng salita ng Panginoon. Tuloy natin, verse 13. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Napansin nyo? Ang isang immature na believer ay talagang isip bata, gusto niya palaging pagkain, gatas. At mapapansin nyo sa verse 13, hindi niya alam kung ano ang tama. Problema yan. 14. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Pakinggan niyo po ako. Isang matinding problema ng hindi lumalagong mananampalataya kay Kristo, paulit-ulit yung maling ginagawa sa kanyang buhay. Repetitious mistake. Kasi ang sabi rito, wala kang skill to recognize the difference between right and wrong. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, Dear brothers and sisters, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. So dapat parang bata tayo pagdating sa kasamaan, inosente. Sa halip na isip bata. Isa pong katawagan sa mga taong may problema sa pag-iisip ay mentally retarded. Mga taong may challenges sa isip. Alam nyo ba may mga Kristiyano rin na spiritually retarded? Alam nyo yon? Ito yung ang tanda-tanda mo na sa Panginoon, pero retarded ka pa rin mag-isip. So paano mo lulutasin yan?
magkaroon tayo ng solid foundation. From hearing to doing. The Bible says, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Pangalawa, having a healthy food. From milk to meat. Anong ibig sabihin yan? Alam nyo, may mga tao natitisod, na-offend, pag may nagsalita dito sa harap, tungkol sa pagbibigay, pera na naman pinag-uusapan. Bakit ang dali mong ma-offend pagdating sa pera? Kasi hindi mo matanggap na ang usapin o turo o aral ng Biblia tungkol sa pera ay isang myth na aralin. At iniisip ko nga po, kung may problema ka sa pagbibigay, kailangan mong lumago sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen. So, ano-ano ang mga problema ng childishness? Ang una ay communication. Ano-ano ang nakapaloob? Ang gusto lagi ng mga babies spiritually ay food, fun, at ang nasusunod ay ang kanilang flesh. Pangalawa ay comprehension problem. I understood as a child. And finally, letter C, conviction. So, tatlong C ang ating pinag-uusapan. Communication problem, comprehension problem, and conviction problem. Ang sabi diyan, I thought like a child. Ano ibig sabihin yan? Retarded Christians, sorry for the word, are usually ruled by their emotions rather than biblical conviction. Example, maulan, halimbawa, maulan. Siyempre, masarap matulog, araw ng linggo. Pag ikaw, immature spiritually, pwede mong isipin, sarap pang matulog. Lamig. Ayoko munang bumiyahe, mababasa ako. So, kapag ka ganon, ibig lang sabihin, ang ating pag-iisip ay pinangungunahan ng ating emosyon. Hindi po masama ang emosyon. In fact, lahat tayo rito, emotional being. Pero kung ikaw ay laging pinangungunahan ng iyong emosyon, unstable yan. Mas mainam na tayo ay pinangungunahan sa ating mga isip ng biblical conviction. Ang mga Christians na immature, na may problema sa conviction, nangangarap yan, pero walang ginagawa. Dreaming without doing. Naalala ko po ang isang pamilya, yung tatay walang trabaho. Yung dalawang anak na lalaki, wala rin trabaho. Siyempre, dahil walang trabaho sa pamilya, ano pa ang aasahan mo? Mahirap ang buhay. Isang araw, lumapit yung panganay na anak na lalaki sa kanyang tatay at ang sabi, Tay, nanaginip ako kagabi. Ano ang panaginip mo, anak? Tay, sa panaginip ko kagabi, may trabaho na raw ako. Sabi ng tatay, wow! Galing naman! Opo nga tay, ang ganda ng panaginip ko eh. Sabi ng tatay, o sige anak, matulog ka uli. Baka pagising mo, may sweldo ka na. Wala namang ganun, di ba? May pangarap kayo? May pangarap kayo? Dapat meron. Dito sa Awakening, tuturuan kayong mangarap kagaya ng inyong pastor.
Pero kung may pangarap ka, dapat sikapin mo sa tulong ng Panginoon at mga tamang tao, ikaw ay mag-mature spiritually. Therefore, when you dream, do something about your dream. Pero ang mga immature, puro pangarap lang yan. Pero walang effort na gagawin. Maliban doon, ang mga childish na believer na may problema sa conviction, they are desiring for wrong things. Hindi lahat ng bagay ay tama. May mga bagay na mali at hindi natin dapat nasain. Ito po, napansin ko ewan ko kung napansin ninyo to. Sa typical na pamilyang Pilipino, lalo na sa mga depressed area, bihira akong makakita ng library. Meron ba library sa bahay nyo? Okay? Kaya ko po sinasabi yan kasi napansin ko, may mga pamilyang Pilipino, wala nang ang library sa bahay, pero may videoke. Ako po, kapag nakakita ko ng ganon, medyo nalulungkot ako. Kasi ang interpretation ko, mas pinapahalagahan ng pamilyang ito ang entertainment kesa education. May mga tao, sobrang attention sa looks. Huwag naman puro looks. Lagyan mo rin ng books. Di ba? What is beauty if the brain is empty? So ano ibig ko sabihin? Kung papipiliin po kayo, videoke o libro? Siyempre, pastor. She's gone out of my life. Yung ba? O pipiliin natin yung libro. Eto matindi. Pag may problema tayo sa conviction, may posibilidad malayo tayo sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga taga-awakening, kayo po ay dinala ng Diyos dito upang kayo po ay sanayin, turuan ng salita ng Diyos, upang lumalim tayo, lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. At hayaan po ninyo na gamitin ng Panginoon ang simbahang ito. Hindi po ito perfect, pero I do believe the Awakening Church is very committed in helping you to grow spiritually. Amen to that. Sabihin mo nga sa katabi mo, that's why I love Awakening. So, alin tayo rito? Parang bata o isip bata? Malalaman mo ng isang lalaki o babae na meron ng edad, pero isip bata ang galawan, meron siyang 3 problema na kailangan niyang lutasin. Ano yon? Communication problem, comprehension problem, and conviction problem. In closing, gusto ko pong maintindihan natin to. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Spiritual maturity is a long, tedious, but rewarding process. Lagi ko itong sinasabi sa church natin sa North Caloocan, na sa ating simbahan, dito sa Awakening, di bali ng mabagal,
basta tumatagal. Kesa naman mabilis, pero agad umaalis. Ulitin ko yun. Di bali ng mabagal, pero tumatagal, kesa naman mabilis, pero agad umaalis. Sa paglagong espiritual, sandali po, sa paglagong espiritual, mahalaga na maintindihan natin to. Una, it is your personal responsibility. Okay? Ang iyong paglago spiritually is your personal responsibility. However, spiritual maturity happens best in a community. Ibig sabihin, nag-provide ang Diyos ng mga tama, hindi perpektong tao para tulungan kayo, tulungan tayo sa ating paglalakbay sa pagbabago alang-alang sa ating Panginoon. Gusto ko pong wakasan to. Colossians 2, 6 and 7. We will end with these verses. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon? Very good. Hindi natatapos doon. Dapat nagpapatuloy kasi ang sabi ng verse 6, continue to follow Him. Ibig sabihin, kahit ano ang dumating sa ating buhay, frustration, difficulties, challenges, pressure, lagi tayong susunod sa Kanya. Pastor, ano mangyayari? Ano mangyayari kung tinanggap ko na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas at susunod ako sa Kanya? Ito pong sabi ng verse 7, let your roots grow down into Him. In other words, go deeper. Magpakalalim tayo sa Panginoon. And I believe, isang paraan ng pagpapakalalim sa Panginoon ay ang matutunan natin ang Kanyang mga salita. Hindi lang yon. And let your lives be built on Him. Itayo natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ano mangyayari pag tayo ay rooted and founded? Then your faith will grow strong. Hallelujah! Malakas na pananampalataya. At kasabay ng malakas na pananampalataya, you will overflow with thankfulness. Alam nyo ba, ang mga Kristiyanong childish, mareklamo. Pero ang mga Kristiyanong childlike, lumalago spiritually, mapagpasalamat. O, alin ka ron? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Ibinigay mo po ang Awakening Church sa pangunguna ni Pastor Jomel at ng kanyang asawa, Pastora Zyrene, at kasama po ang lahat ng mga primary leaders and team leaders ng iba't ibang ministry para sama-sama sa iisang layunin, dalhin sa kaganapan ng pananampalataya ang iyong mga anak dito po sa Awakening Church. At ngayong hapon, Panginoon, kami po ay naniniwala, ako po ay naniniwala, na sa mga mahabang taon pa ng paglalakbay at paglilingkod sa iyo, makikita namin ang mga disciples sa Awakening Church, totoong sumusunod
sa iyo, regardless kung may difficulties, hardships, sufferings, persecutions, or even frustrations. Kasi alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito is definitely for our good. Panginoon, ibinibigay ko po ang bendisyon sa lahat po ng mga mananampalataya sa Awakening Church. Ako po'y nangungusap ng pagpapalang espiritual. Ako po'y nangungusap ng paglago sa kanilang espiritual na buhay, Panginoon, upang sa gayon, as we grow as a church, definitely, we will go. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen! 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 Let's celebrate! Kita o ang Diyos ng pupuri, sa'yo'y nagdahatid ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos, iniibig. Kita o ang Diyos ng pupuri, sa'yo'y nagdahatid ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Biblia. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Biblia. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwi-tuwi na. Iniibig kita o ang Diyos ng pupuri, sa'yo'y nagdahatid ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos, iniibig kita o ang Diyos ng pupuri, sa'yo'y nagdahatid ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos, O Jesus, aking Diyos, O Jesus, aking Diyos. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. We sing. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Do it louder. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. For the last time, church, we sing. Yes, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. God bless everyone. See you again next Sunday.